Alam niyo yung pinakamalaking nawala sa buhay ko ngayong taon? Hindi exa, hindi toxic na tao. 30 kilos or 66 pounds. Why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me down. You mess me around and then words involved. You never call, baby, when you say you will. But I love you. Halos katumbas ng 9-year-old na bata ang nawala sa katawan ko. Kaya ang dami nakapansin at ang dami nag-message sa akin. Nagpalipo ka ba? Nag-tercep ka ba? Nagmanjaro ka ba? AI ba tong video mo? Actually, pinag-iisipan ko talaga kung aaminin ko. Kasi maraming tao ang hindi open sa ganito. Oo, aaminin ko, nagmanjaro ako. Pero gusto kong sabihin agad ito bago may mag-comment. Hindi ako nag-self-medication. Hindi ako bumili online. Hindi ako basta nakigaya lang sa uso. Nag-consult ako sa paborito kong clinic, sa JK Bio Clinic sa Yamanashi. Actually, bago sa mga facial procedures at mga skin booster, weight loss muna talaga ang priority namin ng doktor ko. At gusto kong sabihin nito ng malinaw. Hindi ako pumayat dahil lang sa manjaro. Kung iniisip mo na isang injection lang, sexy ka na kinabukasan, sana ganun lang kadali. Kasi ang totoo, medicine is only a tool. Ikaw pa rin ang gagawa ng trabaho. Ito yung mga steps na ginawa ko at gusto kong i-share sa inyo. Number 1, calorie deficit. Ito talaga yung pinakamahirap sa umpisa. Bawat kakainin ko, binibilang ko. Meron akong food scale. Oo, pati kanin ko, tinitimbang ko. Bili ko sa convenience store. Usually, tinitingnan ko dito sa Japan, napakalaking tulong kasi nakasulat ang calorie content sa bawat pagkain. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin yan. At sinisigurado kong mataas ang protein intake para hindi ako basta magutom. At syempre, hindi ako natatakot kumain ng gulay. Hindi ko rin inalis ang carbohydrates. Basta ang importante, pasok siya sa calorie na kailangan ng katawan ko. Number 2, daily weigh-in. Araw-araw pagising ko, nagtitimbang ako. Bago matulog, pagkatapos maligo, nag-weigh-in ako. Hindi dahil obsessed ako sa timbang ko Ginagawa ko yon up to now para makita ko kung tama ba o balanse ba yung pagkain ko sa buong araw. Para kung may kailangan man akong baguhin, kinabukasan, i-adjust ko na. Number 3, movement. Hindi ako nag-gym rat. Hindi rin ako araw-araw nagwo-workout. Pero sinisigurado kong gumagalaw ako. Sa bahay, naglilinis, naglalakad. Kahit na yung travel or yung window shopping, pwede yun. Ang target ko, at least 6,000 to 10,000 steps per day. At napakalaking advantage sa akin ng Japan. Kasi dito, puro lakad talaga. Kapag nagta-travel ako or lumalabas ako, hindi mo namamalayan 15 to 20,000 na pala steps per day. Or kung nagko-commute ka, napakahalaga niyan. Kung may hagdanan man, wag mong iwasan. Hindi ako nag-escalator, hindi rin ako nag-elevator. Iniisip ko, para sa akin to. Bawas sa katawan ko to. At ito yung pinaka-underrated, yung tamang tulog. Kung napapansin niyo, dati online seller ako. Puyat, pakikipag-usap, pagpo-post, kaya binawasan ko. Actually, nagbebenta pa rin naman ako, pero hindi na kagaya ng dati. Ilang taon ko na rin ginawa yon. At nakita ko, napabayaan ko ang sarili ko. Inayos ko yung tulog ko, at least 7 to 8 hours per day. Mas naging consistent ang pagbabawas ng timbang. Kasi hindi natin alam, habang natutulog tayo, gumagamit din ng energy ang katawan natin para sa paghinga, pagtibok ng puso, at iba pang normal function ng katawan. Hindi ibig sabihin na matutulog ka lang papayat ka na pero malaking tulong ang sapat na tulog para maayos yung metabolism, hormones, at appetite control. Kaya napaka-importante ng pahinga. Kaya ito yung gusto kong i-share sa inyo. Hindi ako nahihiyang sabihin na gumamit talaga ako ng manjaro. Pero ginawa ko yon sa tamang paraan, sa ilalim ng guidance ng doktor. Pero ang isang bagay na napaka-importante sa akin, hindi yung injection lang, disiplina. Kasi kahit gaano kamahal ang gamot na bibilin mo, kung pagkatapos mong gamitin, ang reward mo, milk tea, unlimited buffet, tapos midnight snack, baka ang unang pumayat sa'yo ay wallet mo, hindi ikaw. Hindi magic ang weight loss. Combination ito ng tamang medical guidance, movement, sapat na tulog, at consistency araw-araw. Hindi kailangan maging perfect.
Ang importante, maging better ka kaysa kahapon. This is Ayumi J, sharing insights and stories. Let's be happy and healthy together. Allow me to reintroduce myself. My name is